Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya't magpakatatag tayo at manatili sa patnubay ng Espiritu ng katotohanan. Patuloy tayong sumamba sa ating Diyos, pamagitan po ng pananalangin sa ating dakilang lumikha. Manaming Diyos, narito po ang iyong bayan muli, upang kayo po ay katagpuin. Dalangin po namin na maging marapat ang bawat sapu sa amin sa iyong harapan. Ano po ang aming mga alalahanin, mga pagkukulang sa managdaang araw. Patuloy nga po na sa inyo lamang po namin pinapahayag ang lahat ng ito na walang ibang maaring tumulong sa bawat isa sa amin upang makasamba sa Espiritu at katotohanan, kundi ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan. Salamat po Diyos sa buong maghapon na kami po ay inyong iningatan sa aming mga gawain. Nawa ito pong aming pagdako sa lugar na ito ay maging mabunga, sapagkat kayo po ay aming pakikinggan sa lahat ng pangangaral ng iyong salita, sa lahat ng mga gawa ng aming mga kapatiran sa pamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga buhay sa nagdaang araw. Tuloy nga po na kami po ay iyong magamit upang ang bawat isa ay tunay na maging kalugod-lugod muli sa iyong harapan. Salamat po Diyos, pagkatunay nga ng bawat isa ay kikilos mo sa bawat gawain na inalaan mo para sa amin sa araw na ito. Ikaw ang aming Diyos na masamba at mapapurihan, at kayo po ang magbigay ng kalakasan at katiwasayan at mapagtagumpayan po namin ang anumang ng kaaway upang mahadlangan ang aming pong focus na kayo po ay aming pinakasentro ng aming pong pagpupuring gagawin sa araw na ito. Salamat po Diyos sa mga kapatiran po namin na dinako mo na at padako pa lamang. Naway patuloy mong bigyan ng kakayahan din ang lahat ng gagamitin mo sa araw na ito, lalo na ang tagapangaral mo ng iyong salita at tagapagpaawit at ang mga awit na kung saan magbibigay ng kaluguran. Maakay po ang bawat sapu sa amin upang ikaw ay aming mapurihan, masamba sa tunay na Diyos ang aming gagawin sa araw na ito. Sa iyo nga po Diyos, ang aming papurit pasalamat sa araw na ito, sa pangalan po ni Kristo Jesus, pamanalangin. Amen. Good evening, church. Last Sunday po, ang panimula ko ay, we are nothing without Christ. Pero with Christ, we can do anything. Amen po ba? We can sing, we can praise, and we can lift His name on high. Kung ang lahat ng may pandinig ay makinig, gayon din naman ang lahat ng may bibig ay umawit at magpuri sa ating Diyos. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We need you, Lord. Everyone needs you.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failure, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. My Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty
the glory of the risen King. My Savior, my Redeemer, we need you, Lord. We need you, Lord. You are wonderful. You are beautiful, oh Lord. Thank you for the salvation. Thank you, Lord. You save us. Thank you for your life. Thank you for your blood. Thank you for your love. Thank you for your mercy, my God. Oh Lord, you are our Savior, our Redeemer. Thank you, Lord, for the eternal life that you gave to us. Thank you, Jesus Christ. You live, you died, you are risen on high. Shine your light, oh Lord. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. So celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. Let's do one. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He's risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. The resurrection of our Lord. Let's do one. Celebrate, Jesus, celebrate. Sing. Celebrate, Jesus, celebrate. Praise Jesus. Celebrate, Jesus, celebrate. Praise our Savior. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen.
celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. 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 Come on and celebrate the resurrection of our Lord. The Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is hidden in His name. I believe. I believe. I believe. I'll raise the banner. Cause my Lord has covered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood. His blood has covered my sin. I believe. We believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has covered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. Yes, Lord. His blood has covered my sin. I believe. We believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh, we believe. I believe. I'll raise the banner.
your kingdom. Church, let's dance! My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives. Our Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Once again, my Redeemer My lives. Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Our Redeemer lives, and He's here tonight. Isang mapagpalang Wednesday night po sa lahat. Uy. Naggulat kayo, no? Ako lang to. Okay. It's been a long years ago since the last time no, na ako po ay nag-MC. So truly no, ako po ay palaging may principle sa buhay na no one is indispensable. Ibig sabihin, kapag hindi mo pwede ipagmalaki kung ano ang katayuan mo sa ngayon because every time, maitatayo po ang Diyos. Yan. And of course, indeed, ang ating pong Redeemer ay nabuhay at hindi na po muling mamamatay because wala pong kahulugan, wala pong saysay. Yung ating pong lahat ng ginagawa kung hindi po nabuhay ang ating tagapagligtas. Yan. Okay. So, nakakapagod po yung maghapon, lalo na sino po yung mga galing sa trabaho? Mas nakakapagod yata sa bahay, tama ba? Yes! Ay, maka-yes naman sila. No? So double purpose. No? Pagod sa bahay, pagod sa trabaho, pagod sa eskwela. Yan, pagod din sa eskwela, no? Kaya, but again, we took time, no, para po ay dumako sa lugar na ito despite ng mga pagod, ng stress, ng ulang weather. Kaya ngayong hapon lang, umulan na naman po, no? And of course, yung iba po natin nakakaranas ng kasakitan. But again, we thank God for this night na tayo po ay muling idinako ng Panginoon sa lugar na ito upang siya po ay papurihan. At speaking of papurihan, meron po tayong kasamahan na siya po ay testify ng kabutihan ng Panginoon sa kanya pong buhay. At tawagin na po natin, wag nating patagalin, Sister Olive Sundiang. Umikot pa. Yes. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa katapangan na ako po'y muling makatayo. Amen. Loading. Mahina pa naman. Apo, gusto ko lang din maging masaya sa araw na to, tsaka sa mga susunod syempre. Alam naman natin na nung mga nakaraan linggo, malungkot tayo. Speaking of malungkot, ako din po napadami sa mga kalungkutan na yun. At hindi maiwasan. Pasensya na po. Pasensya na. Ang sakit kasi, ang hirap. Pisa na naman. Laging, nung mga nakaraan, talaga mabigat dibdib ko pagpapasok.
Kasi ilang linggo na yan, nag-iisa na lang ako na dumadalo. Ano na po kami ng pamilya ko. Sa bahay. Tsaka gusto ko na rin pong gamitin yung pagkakataon na to say sorry, Pastor. Sorry talaga. Kasi feeling ko nung mga time na yun, ikaw may kasalanan eh. Dahil sa turo mo, sorry for the word, Pastor, pero naisip ko talaga yun. Kaya sumakit po dibdib ko. Kasi kung hindi naman yun, wala naman ganitong mangyayari. Pero, yun naman ang dapat, di ba? Yung ituwid ang lahat. Kaya, ako din naman po masaya dahil masaya na siya doon. Sa totoo lang, nung panahon na yun, gusto ko pong samahan siya. Honestly talaga, kasi feeling ko, nag-iisa siya. Walang matanda doon. At si Ami naman, sabi ko nga, nasa mabuting kamay naman na. Yun ang feeling ko noon. Hindi issue yung doctrinal sa akin eh. Feeling ko nag-iisa siya. Kaya gusto ko sumama. Pero sabi nga nila, hindi naman namin basta aanuhin yung 28 years na binuo nila. Nag-grow sila dito doon. Eh, nung winaway ko naman, lalong hindi ko din ibibigay yung 28 years ko. Di ba? Oh. Na aalis na lang basta din. Kaya, di magbibigay pa tayo ng another 28 years. Di ba? Yun ang pinanindigan ko naman. Kasi ang lahat naman may tutuwid. For the better, ganun. Yun ang pinanghawakan ko. Tsaka, syempre, yun tinuro sa atin din ng matagal. Yung pagsasama natin dito ng matagal. Hindi ko naman kayo iiwan ng ganun-ganun lang, di ba? Oh, 28 years. Pero 27 pa lang ako. Ganun. Kaya yun po. Tsaka, yun nga, sabi ko, sorry po, Pastor, kasi nag-ater din ako ng hindi maganda sa'yo. Sorry po talaga. Pero hindi ko na sasabihin yung word sa akin na lang. Pero sabi ko kasi matanda na si Pastor. Sabi ko gano'n. Kaya yung na-feel ko yun talaga. Pero salamat sa Diyos dahil pinanatili niya pa rin po ako dito. Tsaka, inaalis ko na yung lungkot kasi talaga, katulad ngayon, andito ako, andun sila. Pero nung una talaga, doon pa lang gumagano na yung dibdib ko, hindi maiwasan, iiyak ako talaga ng lihim. Pero, inalis na po yun ng Panginoon ngayon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Amen. Yan, 28 years. Nagbibilang din akong bigla. Okay, so salamat sa Panginoon sa deliverance, no? Na pinagkaloob niya kay Sister Olive. Mahirap talaga yun kasi ang ninanasa ng bawat isa is makasama. Yun nga yung ating gusto, yung maisama natin yung ating. So, marami pong salamat. At sa oras mo na ito, bakante po yung ating pong testimony. Pastor Adi. Puri ng Diyos sa kanyang kabutihan. Nais ko lamang pong ibahagi yung nasa Mateo chapter 24 verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit na yun, yung pong pagdating ng ating Panginoon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ating Panginoon sa Kristo, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kung di po nyo napapansin mga kapatid, sa social media ang pagdating ng ating Panginoon noong September 23
hanggang 24. Pero sadly, hindi po nangyari yon. At ang problema, nagkaroon na naman ng panibagong prophecy. Dahil nasa Gregorian calendar po tayo, supposed to be, dapat Julian calendar daw. Kaya na-atras yung pagdating, magiging October 6 naman hanggang 7. Yung pong muling pagdating ng Panginoon o rapture. Alam niyo po, marami pong mga naniwala at nagbenta ng kanila pong mga ari-arian. Yung iba po, iniwanan yung kanilang mga bahay dahil darating na nga ang Panginoon sa kanila pong paniniwala. But sadly, hindi po nangyari yon. So ano po ang gustong ipakita po sa atin ng salita ng Diyos? Ito po yung pangyayari mga kapatid kapag hindi po natin pinaniwalaan kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. Maaring tayo po ay seryoso sa ating pong kagustuhan na makasama ang Panginoon, pero hindi po natin pinagbabatayan ng kanyang salita. Which is, ang sabi po ng Biblia, walang nakakaalam. So, ang pagdating niya ay parang magnanakaw, unexpected, kaya hindi po aasahan ng pagdating ng Diyos. Pero habang inintay po natin ang pagdating ng Panginoon, ang utos po sa atin ng salita ng Diyos, occupy till I come. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan. Naiwanan pala tayo. Okay, so tama po tayo. Yung pinaniniwalaan po natin ay kung ano yung nakasulat sa Biblia. Nakakalungkot nga lang talaga na meron naniniwala, no, na pag tumating ang yung pagdating ng Panginoon, dapat maghandaan lang natin. Kung kailan man siya darating, wala pong nakakaalam. So ang kailangan na po gawin ng mga Kristiyano is maging handa lang. So yun na lang po, yun yung ating pong gagawin. At lalo na po ngayon, no, actually kagabi pala may lindol sa Cebu, umaga ko na pong nabalitaan. 10 o'clock. And meron po kaming sister agency sa Cebu. And nung pong nalaman ko ay 6.9 ang lindol. At matagal. Malakas na po, tas matagal pa daw po yung yanig. At marami pong mga nasira na gamit doon. In fact, parang may casualty, no? Nasa 30 na yata yung casualty sa ngayon, no? But, meron din po kami sa agency sa Bacolod. Meron din po sa Bacolod, parang it's 5.7 magnitude, no? Walang advisory, walang lindol. More on Visayas naman ngayon ng kinakalampag, no? And again, naalala ko lang yung sinabi ni Sister Mayin na parang wag din natin ipag-pray yung kalagayan, pero pag-pray pa rin natin. Kasi hindi naman daw tayo taga rito. So again, tayo po ay palagi nagpapasalamat sa Panginoon sa proteksyon na ibinibigay niya po sa ating lahat. Kung kailan mo po tayo kunin ng Panginoon, at least tayo po ay nakahanda. Yan. Meron pa pong bakante. Yan. Yung po nung senior muna. Parang na-excite silang ako yung MC, nagbo-volunteer lahat. Minsan lang to. Good evening, everyone. Ayun, nagpapasalamat ako sa panibagong taon ng buhay ko. Nabuhay ako na buhat isang taon hanggang 69. Nalagpasan ko yun kasi 70 na ako ngayon. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi hindi niya ako pinababayaan. Sa dami ng obligasyon ko sa buhay ko, kahit na hindi ako naghanap buhay, kasi yun nga, trabaho ko lahat sa bahay. Tapos ayun, nadagdagan pa. Ayoko na sanang, yung pakialaman nga yung sa kabila, yung anak ni Rienda. Ayoko na sanang pakialaman niya kasi nga, pagod na ako. Parang hindi ko na kaya. Kaya lang naawa din ako sa kalagayan ni Ara. Naawa naman ako sa apo ko. Kaya nung mga anak siya, si Sariam pa, walang mag-aatid sa kanya, walang mag-asikaso. Kasi puro busy nga yung mga anak ko, may mga anak buhay. Kaya sinamahan ko na lang siya. Ako magdala ng mga kailangan niya, pagkain. Pabalik-balik ako doon. Tapos nakalabas na kami ng 5 days. Pagkaraan ng 14 days, yung anak naman niya, na-admit naman, may pneumonia. Inabot din ng 12 years, ng 12 days. Ayun, ako din ang pabalik-balik, magdala ng pagkain sa kanya.
Kasi kawawa naman, nagpapadede, walang sabaw na mainom yung bata. Talagang yung pinangatawanan ko na yun yung apo ko, kahit na yun, nagagalit din ako sa kanya. Dahil nga yung nangyari sa buhay niya. Kaya ayun, nagpapasalamat ako na, kasi nga minsan hindi nila alam na, yung dahil sa pagod ko, talagang may mga nararamdaman din ako sa katawan. Hindi ko naman pinagpe-pray sa Panginoon Diyos talaga, buhat chapol, mahabang buhay, hindi ko pinagpe-pray yan. Kasi, hindi na rin masarap mabuhay pagka sobrang no? Ang pinagpe-pray ko lang, dagdagan niya yung buhay ko. Kagaya nung may nangyari nga kay Ara, sabi ko, palakasin mo ba po ako para sa batang to? Kasi nga talagang yun, naawa talaga ako sa buhay nila. Ayun, tapos isa pa, nagpapasalamat din ako sa revelation din ni Pastor sa buhay niya. Buti, sa edad kong ito, nalaman ko pa yung tamang katuruan na hindi pala ako sigurado pang ligtas nung nakaraan. Ngayon ko pa lang na ligtas ako dahil sa tamang pagtuturo ng lingkod po natin. At saka ayun, kasi totoo naman na hindi naman talaga kasi noon din duda kung pinili raw pinili yung gusto ng Diyos kung sino pipiliin niya. Kaya masama ka, basta't pinili ka, ligtas ka. Nagdududa na rin ako noon sa sa preaching na yon. Kasi nabasa ko rin na, di ba ang Panginoon Diyos ay makatarungan niya. Kaya hindi po siya dumarating kasi ayaw niya talaga may mapahamak. Ang gusto niya, lahat ng tao maligtas. O di wala naman talaga siyang pinili kasi gusto niya lahat tayo maligtas. At saka meron tayong yung totoo may free will tayo. Kasi hindi naman tayo robot na robot nga naman. Talagang tayo na ang kung mapapahamak tayo, hindi natin pinili yung mabuti, pinili natin yung masama. Kaya totoo yun na meron tayong free will. Kung gusto natin ng kaligtasan, nasa atin yun. Kasi hindi ba, andito nga yung utak, ng Panginoon Diyos, pinakamataas. Para mag-isip tayo kung ano yung makakabuti sa atin. Kung tayo napahamak, yung utak na to, hindi natin ginamit sa tama. Kaya yun, totoo nalulungkot din tayo sa mga umalis kasi dalawa nga yung inaanak ko ron pero pinaka nalulungkot ako kay Princess sa mag-asawa. Talagang sobrang nalulungkot ako sa kanila. Yun lang ang talagang pinakaano ko sila, Princess. Kasi nga, since birth yan, inaanak ko na, nung binyag pa lang niya, hanggang sa ikasal siya, kaya talagang nakakalungkot na inano na lang nila. Kaya, yun sana yung mga tayong natitira, solid na tayo. Ha? Wala nang, ano ba yun, yung, ano yung ginagawa sa, Sulit sa salita po na. Oo, ayun nga, wala na yung mga left the group. Joke lang. Joke lang po yun. Joke lang. Nakakatawa si nanay. Kala ko mag-overnight tayo kasi may kwento siya. Okay. Sino ba po? May nakita pa ako nag-raise ng hands. Sino muna? Sister Mayan muna. Ayun. Good evening po. Nagpapasalamat ako kay Lord sa pagkakataong itong muli na makapagpasalamat. At nagpapasalamat din po ako sa 24 years na aming ano ba matatawag doon? Pagsasama o pag-aasawa, ganun. Papasalamat din ako kay Lord sa binigay niyang asawa. Mabait. Mapagpakumbaba. Agad kinikilig siya. Mapagpatawad kahit hindi naman ako nanghingi ng tawad noon. Pinatawad niya akong bigla. Ayun, nung papasalamat talaga ako sa Diyos. Kasi sabi nga niya, ang asawa ay regalo ng Diyos. Totoo talaga yun. Kasi sa amin dalawa, alam niyo naman kung sino ang masama. Aminado ako doon.
At saka papasalamat din po ako sa moving on na process sa nangyari. At nanghihingi din ako ng sorry. Wala naman sila dito. Ay kung mapanood man nila kasi nanonood naman sila eh. Ba't pa kasi umalis? Nanonood pa rin. Sorry. Sorry sa mga basta doon sa mga post-post ko. Napalakas ako ng isang kapatid na nagsabi na ginamit siguro sila ni Lord para sa expansion ng kanyang gawain. Kaya medyo naglubag ang loob ko. Kaya pasalamat ako sa kapatid na yun. Napalakas niya ako. At papasalamat din ako sa Lord sa kalusugan na hindi na ako inaatake. Pero lumulubo pa rin ako. Ayun lamang po. Salamat sa Lord. Yan, salamat lumulobo sa progress, no? Kasi nga mabait yung mga asawa. Parang ganun yata pag mabait ang mga asawa, tumataba. Ganun ba, G? Okay, Sister Perla. On a lighter side, salamat sa Panginoon dahil sa evangelism team, ngayon po ay nakawin tayo ng 3 soul. So, ibig sabihin po noon, 3 pong pamilya yun. And we are encouraging each one of you na nawa magsimula yun sa pamilya ninyo na kung meron pang mga kapatiran dito na meron pang mahal sa buhay, na invite nyo, yun yung pasimula ng ating pong pag-move on. So, salamat sa Panginoon sa mga mabuting bagay na ginagawa niya sa kalusugan, sa providence, at dun sa overflowing ng knowledge. The more that you are searching, the more you know, and the more you will going to find out na wala ka pa talagang alam. And the more na nagsisearch ka, the more mo malalaman na kulang pa talaga ang nalalaman mo. So, tama po yung sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8, that we should study the scripture day in and day out. So, dun po tayo mag-dwell, no? Mag-aral po tayong mabuti para sabi nga, lagi nating, meron po tayong lahat ng panahon upang maipagtanggol natin yung pananampalataya na meron tayo. So, purihin po ang Panginoon. Yan, amen. So kami po ay nagpapasalamat sa answered prayer, no, na yung may hiningi po na 2 prayer namin last time. Una yung kagalingan ni Dada, nandito na po si Dada at mukha namang hindi po nagkasakit. Nakakatuwa pag nagkasakit yung mga matataba, no? Hindi po mapayat. Ba't ganun? Okay, so salamat po sa kagalingan ni Sister Dada. And secondly, yung pong maayos na panganganak ni Jen. Kasi problemado po yung mga tao sa bahay namin during that time kasi ang worry nila is anong mga gagawin nila kapag nanganak si Jen na walang halos tao sa bahay. So hindi nila alam kung paano. At kami po ay nagpapasalamat kasi nanganak si Jen. Sumakit ang tiyan niya, Saturday, nandun kami halos lahat. So ako yung nagdala sa kanya sa hospital. At yun, maayos naman, malusog naman po yung bata. Sabi po nung balay ko, kamukha daw ni Pastor. Hindi ko alam kung natutuwa siya. Sabi niya, ang lakas ng dugo ng San Miguel, kamukha ni Pastor to, balae. Tumatawa lang naman ako sa kanya. Okay, so, yun, ang hindi lang po, yun, na-confirm is yung pong, kasi ang prayer po namin is of course, yung normal delivery sana ni Jen para mabilis ang healing process. Kaya lang, hindi po niloob ng Panginoon kasi may magkakaroon na po yata medyo na-delay na yung bata kaya kailangan na siyang i-CS. Nevertheless, kami po ay nagpapasalamat dahil maayos naman po yung kalusugan ng mag-ina at yun, naka-breastfeed po yung Ziazi sa nanay, sa mother niya at mabilis naman po. Medyo malakas na din po kaming, malakas na pong umiyak. Parang may singer na po kami ulit na darating. Tumitili na po siya. So salamat po sa Panginoon sa kagalingan, sa deliverance, sa napakabait, napakagwapo, mapagbigay na asawa. So, yes, 24 years. Matagal-tagal na din kayong
Hindi ko pwedeng sabihin. Okay. So, salamat sa Panginoon sa 70 years old na existence ni Nanay Tina. At of course, yung joy na meron na si Sister Olive, no? Si Sister Olive, napakatahimik lang po yan, pero malupit po yan. Okay. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Tayo po ay dumako sa oras ng ating pong pagkakaloob, sa ating pong offering. Yan, habang tumutugtog po ang ating mga musicians, simulan po natin sa mga kapatiran po natin na nasa likuran. The matter is me. The fire the game so listen. I'm giving an act of worship to Him. We sacrifice with a willing heart and wishing abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with a fullness of joy. God is able to shower blessings on you. In all things at all times you'll have what you need, in helping the poor and in need. Through us many will be destiny. What God cannot give, if you trust in the Lord, He'll provide all your needs. Ever faithful God, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower blessings on you. In all things at all times we have what you need, in helping the poor and needy. Through us many will give thanks to Thee. Tayo po ay magsitayo para sa panalangin sa ating mga kaloob sa Panginoon. Ating pong itoon ang ating mga kamay sa kaloob. Nagpapasalamat po kami, Amang Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo ng kakayanan sa mga kapatid upang kanila pong maisagawa ang inyo pong kalooban na sa aming pong pagdako sa lugar ng aming pong ginagamit upang ikaw ay sambahin, ay dalhin po namin ang aming pong mga kaloob bilang isang uri din ng aming pong pagsamba sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang tumugon sa kanila pong mga pangangailangan sa magdadaang araw. Inikilala po namin na kayo po ang great provider and supplier of all our needs. Kaya naman sa inyo po kami nagtitiwala sa anumang pong bagay na aming pong pangangailangan. Salamat po sa inyo pong biyaya at pagpapala sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Yes. Para po sa ating mga announcement, para po sa evangelism team, sa mga kapatiran na merong kakilala, kaibigan, kapamilya, kapuso, na pwedeng pahayagan ng gospel, ay makipag-ugnayan lamang kay Sister Perla. Anytime, basta pakisabi lang in advance. May basta talaga siyang nakasulat eh. Binabasa ko lang po. The second announcement is HCS teachers, short meeting later after our service. Again, HCS will be having their third quarter recognition this coming Sunday at exactly 8:15 a.m. Yan, third quarter recognition na. Okay, so yan po yung ating mga announcement. At para po sa oras na ito, ating pong tayo po ay dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pong idalangin na tayo po ay buksan ang ating pong puso at isip sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibibigay ng kanyang lingkod, Pastor Bong Lacanlale. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay 8:50 na. Willing ba kayong magsipagpuyat? Okay, so
Tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating pong pagbasa ng salita po ng Diyos bilang pagbibigay galang na ating pong tatalakayin sa gabi pong ito. Mula po sa aklat po ng Roma, chapter 16 and the verse 17 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Verse 17, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Verse 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa sariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan, malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito at kami ay muling makakapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin na sa oras na ito ay bigyan po ninyo kami ng karunungan upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita. Ito ay matanim sa aming pong mga puso at magamit namin sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Pangunahan po ninyo ang iyong pong lingkod na mga ngaral ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Ang paksa na ating pong tatalakayin sa gabing ito, manatiling matatag sa katotohanan. Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay tunay na makikita po natin ang kanya pong malasakit sa iglesia. Ang kanya pong malasakit sa mga tinubos ng atin pong Panginoon. Kung titignan po natin, sinabi po ng salita po ng Diyos sa aklat po ng mga gawa, at doon ay makikita po natin na sinabi po ni Apostol Pablo doon po sa chapter 20 and the verse 28. Ganito po ang sabi po niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y maglilitaw o may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Makikita po natin na binilinan po ni Apostol Pablo ang mga pastor na kanya pong iiwanan sa lugar pong ito, na kung saan makikita po natin na tungkulin ng isang obispo o ng isang pastor na pangalagaan ang kawan po ng Diyos.
no? Yan po ay isang tungkulin na kinakailangan pong gampanan sapagkat maliwanag po na sinabi po ng Biblia na ang mga kawan na ito ay mga tinubos ng dugo ng atin pong Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, very alarming po, no, na sinabi po ni Apostol Pablo. Sabi po niya doon po sa verse 29, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kung makikita po natin, mga kapatid, na si Apostol Pablo pagdating po dun sa aklat po ng Roma, ay bago po makikita natin sa bagay pong ito, na si Apostol Pablo sa sulat po niya sa mga taga-Roma ay nagbigay po ng napakahalagang paalala bago po niya tapusin ang kanya pong liham. Kaya kung makikita po natin, binanggit po ng verse 17, ang sabi po ng Biblia ng Roma, chapter 16, and the verse 17, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. So, napakahalaga na sa ganito pong kalagayan, no, ay kinakailangan ay manatili po tayong maging matatag sa katotohanan. Sa mga aral na tinanggap po natin, sa mga aral na itinuturo po sa atin, sapagkat ang mga aral na atin pong tinatanggap maging sa ating pong kasalukuyang panahon ngayon ay siyang magbibigay ng katatagan sa atin pong pananampalataya. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa bagay pong ito, paano po nating gagawin na maging matatag sa ating pong sa katotohanan? The first thing that we could do is magsilayo tayo o kayo sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. No? So, makita po natin na ang pasimula po ng pagkakabaha-bahagi o nagmumula ang pagkakabaha-bahagi, definitely, hindi naman po sa labas yan manggagaling. Tama po ba? Kundi yan po ay nasa loob. Kagaya po ng sinabi po ni Pablo, doon po sa aklat po ng mga gawa na binasa po natin kanina, na sa kanyang pag-alis, kanya pong nalalaman na meron pong mga magsisipagpasok, no? At ang mga taong ito ay lilikha na kung saan tinatawag po silang mga asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Sabi po niya dun sa verse 30 ng gawa, mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Kaya makita po natin, mga kapatid, na mahalaga na upang tayo po ay mapanatiling matatag sa katotohanan, ay kinakailangan po nating magsilayo sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. Sabi nga po ng verse 17, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo. No? Binalaan po niya ang mga mananampalataya. Kanino po sila mag-iingat? Sa mga
pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Sabi po ni Pablo, iwasan po ninyo sila. Kaya, alam po natin na kung ang mga tao pong ito na lumilikha po ng pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, at kapag hindi po natin sila iniwasan, hindi po tatatag ang ating pong pananampalataya. No? Hindi po tayo tatatag sa katotohanan. Hindi po tayo mananatiling matatag sa katotohanan. Bakit? Because, as we all knew, kung ano naman po yung kanilang mga bagay na maari pong gawin para po sa mga tao na kanila pong nahihikayat at napapaniwala. Kaya nga, kung titignan po natin, katulad po ng bagay na ito, yung pong mga taong nagkakampi-kampi at sila po yung mga taong binanggit din po na makikita natin doon po sa Judas chapter 1 ng verse 17 hanggang 19. Sabi po rito, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoon Hesukristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin ng kanilang masamang nasa at hindi pinananahanan ng Espiritu. So kung titignan po natin ang karakter ng mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi at mga lumilikha ng pagkakampi-kampi, ang kanila pong karakter ay sinasabi po ng salita po ng Diyos na ang mga taong ito ay alipin ng kanilang masamang nasa, no? At hindi po sila pinananahanan ng Espiritu. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagiging sanhi o ikaw ang nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi katulad ng mga binanggit ni Judas sa bagay pong ito, gawain po ito ng isang taong alipin ng kanilang masasamang nasa at gawain po ito ng isang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung pong mga ganong uri ng tao na sinasabi po ng Biblia ay kinakailangan po nating bantayan, no? Ang mga ginagawa ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na itinuturo niya. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, no, ang mga katotohanan, katulad po ng sinasabi po ng Biblia sa atin, na maging aware po tayo, no? Maybe baka tayo pa ang maging dahilan. Maybe baka isa pa tayo sa mga lumilikha ng pagkakampi-kampi. But the important is, para manatili po tayong matatag sa katotohanan, ang tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos ay magsilayo po tayo sa mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. No? Hindi po natin sila dapat bigyan ng pagkakataon. Hindi po natin dapat sila bigyan ng panahon na kung saan tayo po ay kanila pong malinlang sa mga bagay na ito. Kasi, ang sabi po ng salita po ng Diyos doon po sa verse 17 ng Romans 16, di ba? Ang sabi po niya ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod.
dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Itong mga taong ito, yung mga salungat sa aral. No? Katulad din po ng sinasabi po ng Biblia. Kung makikita po natin na sinabi po ni Apostol Pablo na kung meron pong mga ngaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa ibang ebanghelyong ipinangaral po nila, maging anghel sa langit o maging siya, ang sabi po ng Biblia ay pakasumpain. Kaya makita po natin mga kapatid, ang nagiging dahilan, no, ay wala pong iba kundi ang aral. Kaya kung papansinin po natin, doon po sa mga naunang mga talata po ng Roma, kung paano po itinuro sa atin, no, ang kaligtasan. Kaya kung titingnan po natin sa bagay pong ito na pinatunayan ng Biblia na hindi sa pamamagitan ng kautusan maliligtas ang tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Kaya dito makikita po natin na yung pong mga taong lumilikha po ng pagkakabahabahagi, yung po yung mga taong sumasalungat sa aral na tinatanggap po natin. At alam ko naman po na sa mga oras pong ito, kung ano po yung katotohanan na pinangahawakan po natin. So, pahalagahan po natin mga kapatid, no? Pahalagahan po natin ang kawan o ang iglesia na tinubos ng atin pong Panginoon. Kaya nga dito, makikita po natin ang dapat na bigyan po natin ng higit na pagmamalasakit ay walang iba kundi ang iglesia ng ating pong Panginoon. Bagamat dumarating pong mga pagkakataon na ang mga taong ito, no, sabi nga po dun sa aklat po ng Judas, makikita po natin na sabi po doon sa verse 18 ng chapter 1, noon pa'y sinabi na nila sa inyo sa huling panahon, may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, na maging mapagbantay po tayo sa ating po mga sarili. Paano po natin babantayan? Paano po natin sila iiwasan? Paano po tayo lalayo sa kanila? No? Huwag po tayong magbibigay ng motibo na para bang inaayunan pa natin ang mga taong ito doon sa pagsalungat po nila sa aral na ating pong natutunan. No? Kaya pag sinabi po natin na layuan o tayo po'y magsilayo, iwasan po natin sila. No? Kung sino man po na alam po natin na lumilikha po ng pagkakabahabahagi. Sapagkat ang bagay pong yan ay hindi po kinalulugod ng ating pong Panginoon. Kaya pag hindi po natin sila iniwan, hindi po tayo mananatiling magiging matatag sa katotohanan. Ang mahalaga, alam po natin ang katotohanan. Ano man ang mga pananalita, panlalait na kanila pong sabihin sa atin, no? Ang mahalaga, alam mo na ikaw ay nasa katotohanan. Nasa katotohanan ka po ba? So kung tayo po'y nasa katotohanan, ang sabi po ng salita ng Diyos, magsilayo tayo sa mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Yan po ay isang napakahalagang bagay na dapat po nating gawin. Kaya kung titignan po natin, no, mahalaga po na huwag nating hayaan na ang maling turo ay pumasok sa ating pong mga puso. Sukatin natin ang lahat ayon po sa Biblia. Amen? Kaya tayo po,
Ang ating pong inaaral ngayon ay ayon po sa Biblia eh. No? Kaya ang ating pong pananampalataya ay inaayon po natin sa Biblia, hindi po natin inaayon sa damdamin, hindi po natin inaayon sa nakagisnan nating aral, kundi ang ating pong pananampalataya ay inaayon po natin ayon po sa salita ng Diyos. Kaya itong mga taong ito na gumagawa ng pagkakabahabahagi, sila pa ang meron pong ganang manlait, ayon po sa sinasabi po ng Biblia. Sila pa yung mga mapang-akit, di ba? Talagang gagawin po nila ang lahat para ikaw ay kanilang mahikayat, para tayo ay kanilang masama at mapabilang sa kanila bilang alagad. Kaya nga, maging mapagbantay po tayo mga kapatid eh. Wala namang ibang gagamitin si Satan kundi yung nasa loob din naman ng iglesia. Kaya kita po ninyo nangyari. Sinasabi po natin, for how many years na magkakasama tayo, pero how many years na naranasan po natin na magkasama-sama, pero dumating po yung pagkakataon, ay dumating po ang tinatawag na pagkakabahabahagi. Di po ba? Masasabi po natin ito na pagkakabahabahagi sapagkat sila ay lumikha ng kanila pong sariling iglesia. No? Kaya alam po ninyo, gaya po na sinasabi po ng Biblia, ang mga ganong uri ng tao ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu eh. Bakit? Kasi, yun po, sabi po dun sa Judas. Ang sabi pa din po dun sa aklat po ng mga Galacia. Ano po sabi po ni Apostol Pablo dun po sa verse 16 ng chapter 5 o verse 19. Sabi po niya, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. Ito yung mga hilig ng laman ha. Pakikiyapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Oh. Yung pong pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, ano po yan? Bunga po ba yan ng Espiritu? Pinapatnubayan ba ng Espiritu yan? Hindi. Yan po ay pinapatnubayan ng laman o namumuhay sa laman. Di po ba? Namumuhay sa laman ng mga ganong uri ng tao. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya itong mga taong ito na lumilikha po ng pagkakabahabahagi ay dapat po nating iwasan o magsilayo po tayo sa kanila. Wag po tayo magpakita ng suporta sa kanila. Bakit? Umalis nga sila eh. Ito yung mga taong sinasabi po ng Biblia. Hindi po ako may sabi ha. Sinasabi ko lang po sa inyo ang sinasabi po ng Biblia. Ito po'y katotohanan na nasa salita po ng Diyos, na binanggit po ng Judas, na binanggit po ng Galacia. No? Na sinasabi po ng Biblia, ulitin ko lamang po dun sa Judas, chapter 1:19, ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa. O di ba sa Galatian, mga namumuhay sa pita ng laman? O, katulad din dito. Sabi pa rito, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinananahanan ng Espiritu. Makakalungkot lang. No? Pinangangatwiranan po nila, they are regenerated. No? Pero hindi po nila naintindihan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kung tutuloy po natin ang basa, doon po sa aklat po ng Judas,
Ganito po ang sabi po eh. Tignan ninyo. Doon po sa verse 20 ng verse ng Judas. Umpisahan po natin sa verse 17. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin ng masamang nasa ng laman. No? Tayo po mga kapatid ay nakakaranas na rin ng panlalait eh. Bakit? Okay? Kasi sa atin po binabato yung Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Ibang ebanghelyo raw po ang atin pong ipinapangaral. Hindi po ba panlalait yan? Hindi po ba yan ay anong tawag dito? Sa ibang salita? Yung pamumusong, no? Na pag-accuse na ibang ebanghelyo. Sabi nung isang kasama po natin dati na taga Marinduque, although tama naman siya, na pagdating sa doktrina, walang respect. Kinakailangan daw ihayag. Parang ganun eh. Nung mabasa ko yung kanyang post pagka daw doktrina ang pinag-uusapan. So, dito makikita po natin mga kapatid na mapalad tayo no? Tayo yung mga naniniwala na sa tinuturo ng salita ng Diyos na hindi muna natin kinakailangan ma-regenerate bago maligtas, kundi tayo dapat ay sumampalataya at tayo ay mare-regenerate. Di ba? Tayo ay mare-regenerate kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Yan naman talaga ang dapat Kaya nga kung babasahin po natin, yung pag-uusap po ni Nicodemus at ng ating Panginoon, hindi alam ni Nicodemus paano siya may papanganak na muli. Kaya tinuro sa kanya ng Panginoon. Sinabi rin sa kanya ng Panginoon, ang sino man sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If this person are regenerated, bakit lumikha ng pagkakabahabahagi? Hindi man lang pinagmalasakitan ng iglesia ng Panginoon. They trying to prove na tama po sila, mga kapatid. Kung debate ang pag-uusapan, walang mali sa atin. Magkakaroon lang tayo ng sukatan kung ang Biblia ang ating pong gagamitin. Sabi po ng Judas, verse 18, noon pa'y sinabi na nila sa inyo sa huling panahon, may lilitaw na mga taong mapanlait at talipin na masamang nasa ng laman, itong mga taong lumilika ng pagkakabahabahagi. No? Verse 20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Sabi rito, verse 22, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Sinong kakaawaan natin? Sino? Yung mga nag-aalinlangan. Yung wala pang katiyakan. Hindi nila alam paano sila maliligtas. Hindi yung meron ng posisyon. No? Sabi po rito, verse 23, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom, ang iba na may kaawaan ninyo na may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, ito po ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Itinuturo po sa atin kung paano po tayo mananatiling matatag sa katotohanan
magsilayo po tayo sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi. Mahirap, pero kinakailangan. Sapagkat hindi po kayo tatatag sa katotohanan kung kayo po'y mananatiling makikiisa sa kanila. Okay? Ang dapat po natin tangkilikin at bigyan po ng pagpapahalaga ay walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Yun kung naniniwala ka, kung ikaw ngayon ay nangahawak sa katuruan ng iglesyang ito. No? Kasi ang tingin sa atin ng mga taong ito, dahil na iba yung ating, naitama, sabihin natin, no? Naitama yung ating paniniwala, iba't iba na ang pagtingin nila sa atin. Kung meron po silang ganong uri ng pagtingin sa atin, and sabi naman po ng Biblia, ay dapat po natin silang iwasan o wag pakisamahan o magsilayo po tayo sa kanila. Ikalawa, paano pa tayo tatatag sa katotohanan? Sabi po ng verse 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi, kanino? Para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matamis na pangungusap. No? So, second, kilalanin natin ang mga manlilinlang. Okay? Kinakailangan po natin silang kilalanin, mga kapatid. Malilinlang po tayo kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Malilinlang po tayo kung maling tao ang pinagtatanungan po natin. Kaya nga po may mga pastor tayo rito Ang problema, nagtatanong po tayo sa kanila. Siyempre, ang isasagot nila, yung kanila. Kaya maakit kanila ng kanilang matatamis na pananalita na katulad ng mga taong ito na nagsipaglikha ng pagkakabahabahagi. No? Itong mga taong ito, ang sabi po ni Juan ay ganito. Sa 1 John chapter 2 verse 19. Ano pong sabi po ni Juan sa bagay pong ito? Tingnan po natin. Sa verse 19. Okay? Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Huwag na natin ipagpilitan ang sarili natin sa kanila. Umalis na nga sila Bakit sila umalis? Magtatatag sila ng kanilang iglesia. Tama? At yan po ang katotohanan, mga kapatid. Yung iba ay nagpunta sa ibang iglesia. Wala naman pong ganun sa Bible na kapag ka umalis ka sa iglesia, lilipat ka sa ibang iglesia. Meron ba nun? O pwede ka bang makapagtayo ng iglesia kung hindi ka sinugo para magmisyon? Wala pong ganun. Kaya nga meron tayong tinatawag na sending church. Unbiblical pagka wala pong nag-send sa'yo. Although you are a pastor, but meron pong dapat na magsusugo sa'yo para ikaw ay mag-mission. At ang mission, maghahanap ka ng mga unbelievers. You will establish a church from the unbelievers to become a believers, not believers. Ang tawag doon, nagtatayo ka ng iglesia sa iglesia. Tama? Hindi iglesia yun. Nagtatayo ka ng iglesia sa iglesia.
Inilayo mo lang. Sa Bible po, kinakailangan may magsusugo sa kanya eh. Kung biblical po tayo, dati pinaniniwalaan po nila yun eh. Yung sending church eh. Ngayon, kung pastor ka na, pwede ka nang magtayo ng sarili mo. Di ba? Hindi mo na ni-recognize yung pastor na nag-ordain sa'yo. You are proud na meron ka ng sarili. Di ba? Hindi po gayon ang pagtatayo ng iglesia. Kaya nga tinatawag na missionary journey si Apostol Pablo, kung saan siya mapunta, nagtatayo siya ng iglesia. Yung itinatayo niyang iglesia, yun yung mga pinapahayagan niya ng mabuting balita. Di ba? Pagka iwanan niya, magtatalaga siya ng pastor. Kanan dyan si Timoteo. Di ba? Si Tito, nandyan. Hindi yung mga miyembro din, mga believers din, ang miyembro mo. Hindi mission tawag doon. Kung biblical ka, alam mo yun. Ito pa matindi, kapatid. Iglesia ba talaga ng Panginoon yun? Sabi nga ng Biblia, lumili ka ng pagbabahagi, hindi pinananahanan ng Espiritu. Hindi ako may sabi nun ang Biblia. Okay? Kaya dapat kilalanin po natin yung mga mapanlinlang. Yan yung mga taong dati nating kasama, ngayon na hindi natin sila kasama na. Tandaan po ninyo mga kapatid sila po ay umalis. Kagaya po na sinasabi rin ng 1 John. No? Wala naman nagpaalis sa kanila meron ba? Sabi po ng verse 19, kahit na sila'y dati nating mga kasamahan at mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya't malinaw na maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ngunit, ipinagkaloob na sa inyong Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Yung mga tumanggap ng Espiritu Santo, alam niya ang katotohanan. Alam niya dapat ang katotohanan. No? Kaya sabi po ng Biblia, maliwanag po yan na para tayo po'y maging matatag, manatiling matatag sa katotohanan, kilalanin po natin ang mga manlilinlang. So dito po sa Roma, yung pong mga manlilinlang ay inililigaw po nila o yung kanila pong paglilingkod kay Kristo, sabi rito, ang taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Pansariling hangarin. No? Maybe, they want to prove na tama sila. Sariling hangarin yun. No? Iniwanan tayo kasi mali yung aral natin. Yun ang sinasabi nila. Di po ba? Inililigaw nila ang mga may mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Okay? Kaya nga, sapagkat ang mga ganoon ay hindi naglilingkod kay Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang matatamis na salita at papuri, ay dinadaya nila ang mga pusong walang malay. Kaya kapatid, huwag ka nang malungkot. Lumayo ka sa kanila, sapagkat hindi kinalulugdan ng Diyos sa mga taong yan. Bakit? Sila umalis Pero kung gusto mong sumama, nasa sa iyo yun. Pero titiyakin ko sa iyo, mapapabilang ka
sa kagaya ng sinasabi ng salita po ng Diyos. Di po ba? Tama na. No? Ayaw nila. Yan po yung mga katotohanan na dapat po natin tanggapin eh. Kami pong mga pastor ay kinakailangan po naming ipahayag sa inyo kung ano po ang dapat. Kung ayaw po nilang tanggapin, ayaw nyo tanggapin, wala rin po kami magagawa sa inyo. But we are responsible. No? Kagaya po sinabi ni Pablo, na kami po ay may pananagutan sa inyo. Kaya dapat naming ihayag sa inyo kung sino po ang mga dapat na pakisamahan natin, sino po ang mga dapat na iwasan po natin. Ikatlo, paano po tayo magiging matatag? Mapapanatiling matatag. Manatili sa kabutihan, iwasan ang kasamaan. Sabi po ng verse 19, kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. Ano po ba yung mabuti? Ano po ba yung masama? No? Na kung saan, makita po natin ang mga mananampalatayang ito ay balitang-balita ang kanilang pagiging masunurin kay Kristo. No, nais po ni Apostol Pablo na maging matalino po sila tungkol sa mga bagay na mabuti. Okay? At maging mangmang sa mga bagay na masama. So, nabalitaan po ng lahat na maging ang ating pong pagsunod sa katotohanan, so, ito po ay nagpapakita na tayo po ay naninindigan sa katuruan ng salita po ng Diyos at nagnanais po na ipakita po natin na ang ating pong pananampalataya ay hindi nababatay sa paniniwala ng sino mang tao. Kaya patuloy po tayo sa paggawa po ng kabutihan. Kaya dito makita po natin na pinuri po ni Apostol Pablo ang kanilang pagsunod, ngunit pinaalalahanan silang magpatuloy sa tama. Okay? Kung alam mo na ikaw ay nasa tama, magpatuloy tayo sa paggawa at pananatili sa tama. Pero paano mo malalaman ang tama? Kaya kung meron po kayong mga bagay na gumugulo sa inyo pong isipan, magtanong po kayo sa mga pastor na inilagay po sa iglesyang ito. We are willing to answer your questions in the light of Scriptures. No, hindi po sa amin pong karunungan, kundi kung ano po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayo sa paggawa po ng mabuti. Kaya nga, ang accusation nga sa atin no? Na yung atin pong pananampalataya is a license to do license to sin. Yun po ang yun po yung accusation sa atin. Lisensya po para tayo ay gumawa ng kasalanan. Hindi po, mga kapatid. No? Hindi po tinuturo ng salita ng Diyos yun. Ang bagay pong yun, kundi kinakailangan, sabi po ni Apostol Pablo, na maging matalino tayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. Kaya hindi sapat na nagsimula tayong tama, dapat manatili tayo hanggang wakas. I mean, nag-umpisa tayong tama, manatili tayo ng tama hanggang wakas. No? Kaya nga, mapalad tayo, kagaya ng sinabi ni Nanay Tina,
no? For how many years na siya ay naglilingkod sa Panginoon. Meron pa rin pala siyang mga doubt sa ibang mga unang doctrine na pinangahawakan natin. And then, ngayon, na-realize niya at napakinggan niya ang turo ng salita po ng Diyos. At ngayon, nagkaroon siya talagang tiyak ng kaligtasan. Di ba? Kaya, huwag tayong magduda. No? Kung tayo man ay nasa panahon o nasa proseso ng pagbabago ng ating pong pananampalatayang itinuturo ng salita ng, which is, yun po yung tama no? Na dapat po nating gawin. Kasi sabi po ng Biblia, kung alam mong tama at hindi mo ginawa, anong sabi? Kasalanan yun. O katulad po ni Pastor, kung alam po niyang tama at hindi po niya itinuro, mamumuhay po sa pagkakasala si Pastor. Bakit? Alam niyang tama, hindi niya tinuro Di ba? Pagka alam mong tama, dapat mong gawin. Sinabi rin po ni Apostol Pablo sa Thessalonica na pulutin mo ang mabuti at itapon ang masama. Di ba? So meron bang problema kung halimbawang nabago? Meron bang problema kung itinutuwid ang isang mali? Hindi ba dapat mas matuwa tayo? Bakit? Hindi yung pinagpipilitan po natin kung ano po yung ating pong pinangahawakan. Ano man lang sana, yung sinasabi nilang lingkod ng Diyos, pinakinggan nila ng mabuti at inaral na kasama siya. Hindi. Nasa ng pagkilala? Nasaan ang respeto? Yung pinangahawakan mong turo na yan, ang nagturo niyan, yan yung taong hindi mo nire-respeto ngayon. Amen po ba? O kung may na-open po sa akin dito, mga kapatid, pasensya kayo ha. I'm telling the truth. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon din naman kami ng conflict ni Pastor Matagal din na panahon nagkaroon kami ng conflict. Pero umalis ako, hindi. Kahit may mga churches na gusto kong yakapin, na gusto nila akong pagturuin, magawing pastor sa church nila, I did not. Hindi ko po ginrab yun. Lagi ko pong ipinagmamalaki kung kanino po ko at sino po yung humubog sa akin. Alam po yun ng din namin. Ayan, buhay po si Sister Angie siya magpapatunay. Binibuild up ko ang ating pong lingkod. Kung gaano siya kahusay magturo ng salita ng Diyos. Kahit nagkaroon kami ng conflict, hindi ako umalis. Nandun pa rin yung pagkilala ko sa Kanya, nandun pa rin yung respeto ko sa Kanya, kasi hindi naman ako magiging pastor kung hindi niya ako hinubog. Etong mga ito, na pinagmamalaki nila, na itinuro sa kanila, na pinangahawakan po nila ngayon, ni katiting na respeto, wala po silang ibinibigay. Okay man lang sana kung sa malayo sila nagtayo. Anong impact na gusto mong ipakita sa naghubog sa iyo? Sabi nga ni Pablo, gaano man, di ba yun sa pagtuturo, isang guro pa rin, kung kanino ka pa rin ang galing. Kaya ako mga kapatid, minsan natatakot ako Mahal ka namin, pastor. Natatakot na ako Yung palang pagmamahal na yun, matindi ang kapalit nun. Kaya sabi nga namin, paulit-ulit, kung nasaktan kayo, mas nasaktan kami.
sa mga taong ito. Sa mga taong ito na hindi marunong lumingon, hindi marunong rumispeto at hindi marunong kumilala. Tandaan po natin, sabi ni Apostol Pablo, kilalanin natin ang mga mapanlinlang, sabi po ng Biblia, para tayo po'y tumatag sa ating pong pananampalataya. And lastly, verse 20, at ang Diyos ng kapayapaan ay dudurog kay Satanas sa ilalim ng inyong mga paa sa madaling panahon. Ang ikaapat, magtiwala tayo sa Diyos ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng katagumpayan, makakamit natin sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ang siyang dudurog sa ating mga paa. Okay? Si Satanas sa ilalim ng inyong mga paa sa madaling panahon. Hindi tayo ang tunay na nakikipaglaban. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Amen? Kaya yung kanta nga natin, no, the battles belongs to you, Lord. Di ba? Parang yung dati ring lumang kanta, no? You did not fight in this battle. Yung give thanks, di ba? So, mga kapatid, ang paalala po ni Pablo sa atin ay napapanahon para sa atin ngayon. Isipin po natin kung paano po tayo magiging o mapapanatiling matatag sa katotohanan. Gawin po natin ang mga bagay na ito. Tandaan po natin, no? Kapag pinagkatiwala po natin sa Diyos ang laban, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan, ang Diyos ang siyang tutulong para po sa atin. Manatili lamang po tayong matatag sa katotohanan. Sabi nga, walang bibitaw. No? Walang bibitaw. No, manatili tayo. No, wag natin pairalin ang ating pong damdamin. Wag po natin pairalin ang ating pong naging relasyon sa kanila. Ang pairalin po natin ay ang katotohanan. Sabi po ng Biblia, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Amen? Pinalaya tayo ng katotohanan mula sa maling aral. Ngayon, tayo ay pinatatatag ng Diyos sa katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa oras na ito sapagkat Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagnanasa na mapakinggan ang iyong salita. Panginoon, tulungan mo kami na mapanatiling matatag sa katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magsipaglayo sa mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na Ikaw po ang magbigay sa amin ng awareness na hindi po kami madala, Panginoon, ng aming pong damdamin. Dalangin din po namin na kilalanin po namin ang mga mapanlinlang. Alam po namin na nangagkalat na, Panginoon, sa amin pong kapanahunan ang iba't ibang mga aral, ang iba't ibang mga magagaling na tagapagturo, ang iba't ibang mga matatamis na mga magsalita. Dalangin po namin na hindi po kami mahikayat at kami, Panginoon, ay maging mapagbantay sa bagay na ito.
Gayon din, Panginoon, ay manatili kami na magkaroon ng pagkaunawa sa paggawa ng mabuti. Dalangin po namin na pawang mga kabutihan lamang ang amin pong magawa sa amin pong mga buhay. Maging tama ang amin pong mga gagawin na naaayon sa iyong kalooban at salita, Panginoon. Dalangin din po namin sa iyo na patuloy kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ng kapayapaan at katagumpayan. Dalangin po namin na ang mga bagay na ito ay manatili sa amin po mga puso at isipan. Salamat, Panginoon, sapagkat naging maayos at matagumpay ang gawain namin ito. Salamat sa pagtugon po ninyo sa lahat ng amin po mga panalangin. Dalangin din po namin ang mga kapatiran namin na meron pong karamdaman sa mga oras na ito. Patuloy po ninyo silang pagalingin, patuloy po ninyo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. At gayon din, ang mga pangangaral ng mabuting balita ay magawa, Panginoon, ng bawat isa. Dalangin po namin na maging kabahagi po kami sa bagay na ito. Salamat po, Ama. Bigyan po ninyo ng panibagong lakas ng katawan ang mga pagod na katawan namin, Panginoon, upang sa gayon, sa kinabukasan, ay magampanan namin ang amin pong mga tungkulin sa pamilya at sa amin pong mga trabaho, Panginoon. Salamat. Ingatan po ninyo kami sa amin pong pag-uwi. Makarating kami sa amin pong mga tahanan ng nasa maayos na kalagayan. Ang biyaya at ang pagpapala at ang pag-iingat at ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos ay patuloy na sumainyo sa kanyang kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen.